Inanunsyo ni US President Donald Trump na kumpleto na ang kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran matapos ang ilang buwang negosasyon at mga sagupaan sa rehiyon. Ayon kay Trump, kabilang sa mga agarang hakbang ang pag-aalis ng US naval blockade laban sa mga daungan ng Iran at ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Hindi nagtagal, kinumpirma rin ng Iran ang pagkakaroon ng kasunduan. Sa pahayag na inilabas ng Supreme National Security Council ng Iran, sinabi nito na magkakaroon ng agaran at permanenteng pagtatapos ng mga operasyong militar habang magpapatuloy ang mga negosasyon sa loob ng 60 araw upang makabuo na panghuling kasunduan. Nagpasalamat din ang Iran sa naging papel ng Pakistan sa pagbuo ng kasunduan. Una nang inanunsyo ni Pakistan ni Prime Minister Shehbaz Sharif na nagkasundo ang magkabilang panig na itigil ang mga operasyong militar kabilang ang labanan sa Lebanon. Kinilala din ni Sharif ang tulong ng Qatar, Saudi Arabia at Turkey sa pagiging tagapamagitan sa mga negosasyon. Sa kabila nito, hindi pa rin tiyak ang buong nilalaman ng kasunduan. Inaasahan namang ilalabas na publiko ang kopya ng Memorandum of Understanding o MOU pagkatapos ng formal na paglagda nito sa Geneva, Switzerland sa Biyernes, June 19. I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. This is a very powerful document and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday. Kabilang sa mga usaping nananatiling sensitibo ang nuclear program ng Iran, posibleng pag-aalis ng mga sanctions at pag-unfreeze sa bilyong-bilyong dolyar na pondo ng Tehran. Isa rin sa pinakamahalagang bahagi ng kasunduan ng Strait of Hormuz. Sa panig ng Estados Unidos, inaasahang mabubuksan muli ang mahalagang daanan para sa malayang paggalaw ng mga barko. Samantala, sinabi ng Iran na mananatili itong katuwang ng Oman sa pagtitiyak ng ligtas na paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa rehiyon. Iginiit din ng Iran na hindi mahihiwalay ang usapin ng Lebanon sa kasunduang naaabot nila ng Estados Unidos. Ayon kay Foreign Ministry spokesman Esmail Baghai, ang pagtatapos ng labanan sa Lebanon ay isang mahalagang bahagi ng peace framework. شاید برای شما جالب باشه که در این یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که Dapat umanong tiyakin ng Estados Unidos na susunod din ng Israel sa mga napagkasunduan kaugnay ng Lebanon. Subalit isang araw lamang matapos ipahayag ang kasunduan, nagulat ang marami matapos iulat ng mga otoridad sa Lebanon ang isang drone strike sa timog na bahagi ng bansa na ikinasawi ng isang individual. Ayon kay Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir, hindi sila bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at mananatili ang kanilang operasyon sa Lebanon. Samantala, ikinatuwa at nagpaabot ng pagbati ang global community sa kasunduang naabot ng Iran at Estados Unidos. Tinawag ni United Nations Secretary General Antonio Guterres ang kasunduan bilang isang kritikal na hakbang tungo sa paglutas ng digmaan sa gitnang silangan. Nagpahayag din ng suporta ang United Kingdom, France, Germany at Italy at nangakong tutulong sa pagbuo ng pangmatagalang diplomatikong solusyon sa rehiyon. Ramdam din agad ang epekto nito sa pandaigdigang pamilihan. Bumagsak ng mahigit 4% ang presyo ng langis habang sumipa pataas sa mga stock market sa Asia, Europa at Estados Unidos. Umaasa ang mga eksperto na ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay makakatulong sa pagbababa ng presyo ng enerhiya at pag-stabilize ng mga supply chain na matinding naapektuhan ng digmaan sa nakalipas na 3 buwan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.